DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila, sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL Naglalagablab sa 558. Tuloy ang mga balita. Ako si Buddy Obera. At ako naman si Weng de la Peña. Meron pong 7 na nasugatan matapos mga kasama na magsalpukan yung pampaserong jeep at tricycle dyan sa may Rojas Boulevard, kanto ng Mia Road sa Parañaque. Sa investigasyon, dumiretso ng tawid sa Mia ang jeep na mula sa coastal kahit pula na ang traffic light dahil sa kawalan daw ng preno. Nagip dito ang tricycle na pa-U-turn kung saan wasak ito at nagpaikot-ikot pa. Yung jeep naman bago huminto, isinugod na sa San Juan de Dios Hospital ang mga sugatan habang hawak na ng otoridad ang driver ng jeep na si Nino Navales. Umatake na naman ang riding in tandem sa Pasig. Isang 40 anyos ang patay at nakilalang si Fernando Birol na nagbabike ho lamang ng harangin at pagbabarili ng mga sospek sakay ng motorsiklo. Bumulagta ang biktima dahil sa tama ng bala o ng mga bala sa ulo at dibdib. Ayon sa ina ng biktima na si Carmen Birol, may mga nakaaway ang kanyang anak na 3 lalaki na nakatira sa isang kondo. Pinuntahan pa niya ng 3 ang kanyang anak sa bahay at doon nagkasagutan. Narinig din ang ginang na sinabihan ang kanyang anak na hindi na ito aabutan ng umaga. Pinaghanap na ng mga otoridad ng mga sospek at inalan pa ang pagkakakilanlan ng mga ito. Naglalagablab na mga balita. Samantala, umaabot sa 1 milyong piso yung naabo matapos pumasunog ang 3 palapag na imbakan sa panulukan ng Saragossa Dalpan Street. Ayon sa Manila Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy sa lahat ng palapag ng bahay ni Alex Rivera dahil puno po ito ng mga panindang kandila. Higit sa 1.5 oras ang tinagal na apoy bago tuloy na pula bandang alas 10:26 na kagabi. Ngayon po ay ligtas naman na yung 3 nasugatan doon sa sunog matapos na mabigyan ng paunang lunas. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP sa ni ng apoy. Isang senador umapela sa... babalikan natin to. Balikan natin to si... mamaya na lamang. Meron hong isang photojournalist ang natangayan ho ng motorsiklo sa Tondo. Sa reklamo ni Brian Jem Bilasano, 29 anyos, photojournalist na payag ang hataw at taga Tondo. Alas 10 kagabi, napansin na lamang niyang nawawala na yung kanyang kulay itim na Honda Wave na may plakang 6011TQ. Ayon kay Bilasano, nakaparada lamang ang kanyang motor sa tapat ng kanilang bahay kaya agad niyang ipinagbigay alam na sa pulisya. Agad namang nagpakalat ng alarma ang MPD upang agad na matunto ng nasabing motorsiklo. Pangamba ng mga otoridad, posibleng gamitin sa lamang krimen ng naturang motorsiklo. Naglalagablab na mga DZXL Bulat Palaro. Sports na tayo kagad. Isa po na emosyonal na eksena. Napayak sa kagalakan si second-seeded Spanish ace player Rafael Nadal. Tapos masungkit ang 13th Grand Slam title sa tatapos sa 2013 US Open Finals. At sa 3 oras na laban, tinalo ni Nadal si world number 1 Novak Djokovic sa score na 6-2, 3-6, 6-4, 6-1. Matatandaang noong nakarang Australian Open, tumagal ng halos 6 na oras ang laban po nung dalawa. Samantala, 10 medalyang ginto naman ang naiuwi ng mga atletang Pinoy sa tatapos lamang ng Thailand Open Athletic Championships 2013 na ginanap sa isang universidad stadium dyan sa Bangkok, Thailand. 54 na atleta mula sa Philippine Amateur Track and Field Association ang naipagtunggali sa 4 na araw na kompetisyon noong September 3 hanggang 6. Nilahukan ito ng iba't ibang bansa tulad ng Chinese Taipei, Malaysia, South Korea, Sri Lanka at Thailand. Nasa kabuuan na 26 medals ang iniuwi ho ng Pilipinas kasama ang 10 pilak at 6 na tanso. Ang mga atleta na kasungkit ng gintong medalya ay bahagi rin ng delegasyong ipadadala sa Myanmar para naman sa 27th Southeast Asian Games sa Disyembre 11 hanggang 2022. Congratulations! DZXL Showbiz Balita. Showbiz. Of course. Solid. Yes.
Magandang tanghali bayan! Hello everybody once again and everywhere. It's me Lollipop, Lollipop. And my Lolly is about Bali. Bali, Indonesia. Indonesia tayo punta ha. Pangarap ko to. Rumampa sa audition ng para sa Beach Beauty ang mga delegado ng Miss World Pageant. Uy. Nagpasiklaban yung mga kandidata sa kanilang beach wear. Alam mo na yung beach wear? Nagmukha silang mga beach. Beach beauty. Yan. At hindi nagpatalo ang mga heavy favorite ng pambato ng Pilipinas na si Megan Young. Megan Young talaga, si Megan Young. Pasok sa top 11 finalist ang ating Pinay beauty queen. Kasama si Miss Indonesia, Ivory Coast, Ghana, Hispania, Jamaica, France, Brazil, Venezuela, China, Italy, and Japan. Sa pinakahuling tali para sa People's Choice Award. Pangalawa si Megan Young. Sunod ang Bosnia at Herzegovina. Uy! Hindi talaga humiwalay. Bosnia, Herzegovina. Isang bansa lang ba yun? Para magkadugtong eh. Yun Pagpitukan nila. Nasa third spot si Miss USA. Biro mo? Okay. At humahabol rin si Malaysia at si British Virgin Islands. Uy, ang daming virgin dito siguro sa British Virgin Islands. Kung saan ako galing sometimes. Gaganapin ang Grand Coronation Night ng 2013 Miss World sa September 28. Yan ay sa Bali, Indonesia pa rin. At samantala, speaking of beauty queen, balikbayan na kagabi si Mucha Johanna Datul matapos koronahan na Miss Supranational sa Belarus. Bakit ba babae ba to? Hindi ko na Supranational. Oo, Supra. Pinahanga ng 5'8" na beauty ang mga hurado sa kanyang binansagang salagubang walk at matamis ng ngiti. Yan ang aking ngiti ngayong tanghali. Beauty, it's me, Lolly. Lollipop. Thanks, Lolly. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Uy. Ito ang balitang panghimagas. Andito na siya. Baby! Hi, magandang tanghali mga kasama. Yan. Galing kang Bali Bali? Hindi naman. Baling kwan. Karamihan sa atin ay kinalakihan ang James Bond series na pinasikat ni Roger Moore. Yan. Gumanap bilang 007 noong 1977 film. I'm sure kilala niyo to kasamang Body at kasamang James Bond. Okay, Yeah. James. Oh. Jacob, kilala ko Jacob. Sinong Jacob? Twilight. Bagong-bago yan. Yan ay inabot mo Ayun, bilang James Bond fan, siguradong hindi nyo makakalimutan ang ginamit niyang sasakyan sa movie na The Spy Who Loved Me sa ilalim ng tubig na kung tawagin ay Wet Nelly. Ang submarine car na ito ay i-auction sa London na nagkakahalagang aabot sa 650,000 lira hanggang 950,000 lira. Akala ko lira. Isang James Bond fan na naman ang uuwi na masaya at confident ang mga auctioneers na ito'y mabebenta dahil talagang mabili ang mga kotse na nagagamit sa mga pelikula. Ano na? Sigurado next time yung mga kotse sa Fast and Furious. Bementa. Ito po yung submarine. Ayan. Sa Wet Nelly. Talaga lang At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinun, Chongsen, Washer, Phoebe, Tatak, Armen. Thanks, Miss Baby. Nalabot na si Mister pagdating ng bahay at walang gana para pansininho si Mrs. Bago matulog, magrobas ka na kaibigan, taglay ang LR Janine at Hordy Goat Wheel. Ang robas ay nagpapasigla kay Mister para may lakas na lambingin ulit si Mrs. Sa higit pa impormasyon, mag-text sa robas hotline 0909-333-3333. The way that you are
Thank you sa PCSO. Tuloy lang po inyong pagsuporta ang pusong panalo, ho. Paano mga kasama, ingat lang po kayo sa pananghalian. Enjoy. Kahit paano, tuloy ho ang pagdarasal matapos po ang krisis sa Zamboanga. Diretso mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Sumayin nyo na. Ngayon pong oras ito sa DCXL 558. Ali ho ng Martes ngayon, September 10, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Ako si Buddy Obera. At from the city of Zamboanga, Luceres Primo Hermano, Weng de la Peña. Kami pong lahat sa DCXLI Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.